Ngayon po ang episode na to ay subukan natin gamitin yung aking ginawang arko o balsa. Actually, nakarating na ako dito sa isa kong patubig dati noon. Yung nung nagpapatubig pa ako doon sa aking palaisdahan. Ito po siya ngayon. Siya nga pala, kumusta po kayong lahat? Shout out po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood. At paki-share na lang po itong aking video sa inyong mga kaibigan. Panibayan nawa tayo ng pong may kapal. Ito po yung aking pinahukay na palistahan. Tsaka yung aking deep well irrigation noon. Ayan po siya. Ayan, nakalapit na ako. Sa likod po ng ng kubo ko na yan, andyan yung aking patubig. Ayun yung kahon, yung pinaglalagyan ko ng tubig. Yung malawak na tubigan na yun, yun po yung aking actually, yun po yung aking palistahan. Ang lalim po niyan ay nasa humigit kumulang nasa 18 to 20 feet na po ang lalim niyan. Kasi po nung hindi pa lumulubog, meron akong dyan, daanan. Yan yung mga kahoy na yan. Yun po yung daanan ko. Nakakarating po dito yung aking sasakyan. Hanggang dyan sa taas. Hanggang doon. Yun po yung pilapil, yung mga kahoy na yan. Kaya nung lumakas yung ulan, ito nga, pati aking palayan, nadamay. Ito pong malawak na to, sinabugan ko ng palay. Malalaki na po yung aking palay na applyan ko na ng isang beses na abono. Ito po yung lugar na to, Vietnam rice po ang iniligay ko dyan. Malalaki na rin. Yan lang, wala tayong magagawa. Gawa ng kalikasan, kailangan tanggapin. Pero nakakalungkot pong isipin. Lahat ng aking mangga, ayan po yung nasa tabi. Patay na po yung lahat ng aking mangga. Ayan po yun na. Ito, buhay pa yung dalawa. Pati ba itong dalawa? Buhay pa. Ayan, dalawa. At saka dalawa dun sa malapit sa aking deep well na isa dun. Mamayang alas 4, pakakainin ko na. Andito na ako sa dulo. Ayan po, sumasalubong na sila. Ayan. Dala ko na rin yung kanilang pagkain. Itong nasa taas yung may halong primas. Nasa ilalim, purong pre-starter. Ayan, kung sana naglalayag yung aking balsa. Kailangan kapunta ako banda ron para makakain yung mga banda roon kasi meron pa ako nakikitang maliliit doon. Kaya kailangan na makapunta ako doon. Dali, pupunta ako doon. So guys, una kong pakakainin naman dito. Although kakaunti lang sila dito, gusto ko silang masanay sa malawak na espasyo. Ayun, nagsisihabol na sila. Pakakainin ko na yung mga nandini. Ayan na sila.
Ito guys, malapit na ako dun sa pinanggalingan ko kanina. Napakain ko na yung mga nandun sa may dulo ron. Pero hindi masyadong maraming nandito. Yung dito ang marami dyan. Pupuntahan ko. Ito na po yung marami. Dito sila. Hindi sila umalis. Ayan po guys, nagkakagulo na sila. Ayan, dito po yung marami kasi nasanay silang kumain dito sa tabi. Ayan, dito. Kaya dito na lang sila naghihintay. Kaya gusto kong masanay sila sa malawak na lugar. Doon sa pinanggalingan ko kanina. Kaso dito pa rin sila oh. Ayan. Ayan, yung pinakain na floating po yan, pre-starter. Baka may nakapansin sa inyo bakit meron akong dalang mahabang shotgun. Alam niyo po yung parang pato na maliliit na sumisisid sa tubig. Matagal bago sila lumitaw. Hinahabol po yung tilapia sa ilalim ng tubig. Yun po yung binabaril ko. Ang lakas kumain ng isda doon. Kaya dala-dala ko itong ating baril para may taboy yun. Hindi man mapatay, may taboy man lang doon sa kabila. Kasi marami rin nakakain na isda yun. Pag sumisid dito, paglitaw niya nasa malayo na. Kaya matagal bago mo siya makita. Nakahabol na siya ng tilapia. Malakas po kumain ng isda yun. Tsaka yung bako bengi. Mamayang gabi, dito ako maghihintay. Lumilipad dyan. Ikot-ikot. Pag naispatan po yung isda, yung tilapia, mabilis na magdadive yan. Tapos makukuha niya. Kalimitan kasi meron akong nakikita dyan sa lupa dyan. Sa tabi ng drum, merong isda na patay. Siguro natuka yun katapos nabitiwan dyan. Ayun, ubos na. Tapos na silang kumain. Humihingi pa. Padahong na yung aking balsa. Automatic na siya pumunta sa kanyang lugar. Diyan ko po siya ginagarahe. Ito po yung improvised na ginawa kong balsa. Pero kulang pa rin to. Pag nakabili ako ng 4 na drum na mas maliit pa dyan sa drum na yan, lalagay ko po dyan sa magkabila. Dalawa, isa dyan, dito sa kabila. Yan, bali 4 para maganda ang lutang. Tsaka yung mga kawayan hindi sila nababasa. So yan po guys, sana po nasiyahan kayo sa panonood sa aking munting video na to. Although madalang lang po talaga akong upload ng video. Alam nyo na, minsan nakakaligtaan at saka marami rin tayong ginagawa. Kaya sana po patuloy pa rin kayong sumusuporta sa aking video na to, sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Yun po guys, dito na po nagtatapos ang aking video.
Ang oras ngayon ay alas 4:21 ng hapon. Napakain ko na yung aking mga alagang isda. At ako'y tayo magkakape muna. Maglalaga ako ng kape ang barako. Courtesy of my kumpadre, Mike Grande. Pare, kamusta? Morena kata sese. Kaya kata tilapia. Patang muli ko. Maragul no rin, pwede tanang mamingwit. Kakwara, kailangan natin na makapabayo. So yun po guys. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Patnubay nawa tayo ng pong may kapal. Ingat po tayo lahat. Ingat tayo palagi. Patuloy lang po tayo sa ating masayang pamumuhay. Although dito sa amin, hindi naman mahirap, hindi naman marangya, katamtaman lang po ang buhay namin dito dahil sa ating Panginoon. Kaya walhatitin natin siya, sambahin natin ang ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod sa Dikyakabod, farmer senior citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Jesus love us. God bless. Shout out po sa inyong lahat dyan. Bye bye.